Nang sumunod na araw, naging interesado ang isang lalaki sa paghahanap sa mag-amang tumakas dahil sa laki ng pabuya sa mga ito. Ngunit nang lumabas ang sheriff ay sinabi nitong nahuli na ang mga iyon, bagay na ikinagulat ng lalaki dahil 5 oras pa lang mula nang makatakas ang mag-ama. Sinabi ng sheriff na mas magugulat ito kapag nalaman na ang buong bayan ng Inapril ang nakahuli sa mga pag-anti, kaya inisip tuloy ng lalaki na matatapang ang mga taga doon. Samantala, ipinaubaya na ni Vash ang pabuya sa chairman dahil hindi naman umano niya kailangan ng maraming pera, at isa pa ay libre na naman siyang makakakain ng sandwich sa restaurant na iyon kahit kailan niya gusto. Maya-maya pa ay tumayo si Meryl at sinabing kung tapos na ang usapan ng mga ito ay layuan na si Vash. Habang naglalakad ay sinasabi ni Meryl na magbigay ng daan para sa wanted na si Vash the Stampede, at binalaan pang huwag magtatangkang lumapit kung ayaw ng mga itong mapahamak. Pero binabati pa nga ng mga tao si Vash, at nang batiin ito pabalik ni Vash ay nagalit si Meryl. Sinabi ni Millie na trabaho nilang bantayan si Vash para maiiwas ito sa mga kaguluhan, bagay na ikinainis ni Vash pero mas nainas si Meryl. Piniro ng mga bata si Vash pero ang dalawa ang tinamaan ng larwang baril ng mga ito. Biglang dumating ang malaking sand steamer na umagaw sa atensyon ng lahat, kaya hindi na rin namalayan ni Meryl na natakasan sila ni Vash. Sakay sa sand steamer ang mga engineer na siyang mag-aayos ng planta. Nagparinig pa ang chairman na napabuti pa umano ang pagpapatawag nito sa mag-amang Nebraska, pero para sa lalaki ay swerte lang iyon dahil muntik na sana silang mapahamak. Namangha ang mga tao sa pagbaba ng isang magandang babae na dumiretso sa chairman. Samantala, habang nagbubuhos ng alak si Vash, dumating ang isang babae at sinabi ang mga nalalaman nito tungkol sa kanya. Ngunit napatakbo ito nang makita ang magandang babae at niyaya agad itong magpakasal, pero nagpakilala muna ang babae bilang Elizabeth, ang chief engineer ng Marius Bresken Contocla Technical Industrial Union. Sinabi ni Elizabeth na naroon siya upang ayusin ang planta, at biniro pa ito ni Vash na para magpakasal din sa kanya, kaya sinabi ni Elizabeth na bago iyon ay may ipapagawa muna ito kay Vash. Bilang kapalit ay ibibigay umano niya ang kahit na anong gusto ni Vash, bagay na ikinatuwa nito. Habang abala ang dalawa sa paghahanap kay Vash, isang lalaki ang nagyaya kay Meryl ng isang date nang biglang sabihin ni Vash na huwag na iyong tangkain dahil mataray si Meryl. Nang makita ng lalaki si Vash ay nagmadali na itong umalis dahil sa takot. Doon nakita ni Meryl si Elizabeth at habang naglalakad ay sinabi nitong hiniling niya kay Vash na bantayan siya habang inaayos niya ang planta sa bayan. Sunod sa din dito si Vash, bagay na ikinainis ni Meryl, kaya mas ginusto na lang nitong gumawa ng report kesa ang bantayan si Vash. Nang makarating sa hotel sina Vash, bago pumasok sa silid si Elizabeth ay sinabi nito na maaga nilang aayusin ang planta bukas kaya huwag itong malilate. Pagpasok pa lang ni Vash sa silid niya ay naramdaman agad nitong may paparating. Inatake siya ng nakamaskarang lalaki pero nagagawa niyang iwasan ang bawat kilos nito hanggang sa tutukan niya na ito ng baril. Agad naman itong umalis pero nag-iwan ito ng bomba na siyang sumire sa silid. Kinaumagahan ay nalaman ni Meryl ang tungkol sa nangyari at napangiwi na lang ng malamang sangkot si Vash. Ikinwento ni Elizabeth kay Vash na kaya nito kailangan ng tagabantay ay dahil sa banta sa buhay nito dahil siya lang ang bihasa sa pag-aayos ng planta. Nang biglang dumating si Meryl sa lugar at sinabi ang tungkol sa pagsabog. Sinabi naman ni Vash na biktima lang din siya doon, kaya mas lalong nainis si Meryl at sinabing kung ganun ay hindi siya dapat pumupunta sa mahalagang lugar tulad nyon. Kiit naman ni Elizabeth na binabantayan siya ni Vash nang biglang sabihin ng isang lalaki na nagkaroon ng problema sa Section 3. Agad na umalis si Elizabeth kasama si Vash upang suriin iyon, at doon sinabi ni Millie na kailangan na nilang lumikas dahil sinusundan nga si Vash ng kamalasan. Nang makarating sa silid ng Section 3, isang lalaki ang umatake kay Vash pero wala itong nagawa sa ating bida, kaya sinabi ni Elizabeth na kailangan niya ng mas magaling na tao na tatalo kay Vash. Hindi alam ni Vash kung bakit ganun si Elizabeth, kaya tinanong niya kung ang habol ba nito ay ang pabuya. Doon ipinaalala ni Elizabeth kay Vash ang nangyari noong ika-20 ng Hulyo, ganap na 6 minuto pasado alas 3 ng umaga, ang unang beses na nagkaroon si Vash ng record bilang kriminal. Pinasak umano nito ang bayan ng July, ang pangatlong bayan ni Elizabeth. Hindi nito alam kung anong mahika ang ginamit ni Vash dahil nasira ang bayan pero wala kahit isa ang namatay. Ngunit higit 1 milyong katao ang naghirap at nawala ng tirahan, kaya ang mga iyon na rin ang nagkagulo at naglaban-laban. Si Vash ang sinisi ni Elizabeth kung bakit iyon nangyari sa kanyang bayan, kaya ngayon ay ipaparanas umano niya rito ang sakit at kalungkutang naramdaman niya noon. Dahil mas lumalala ang sitwasyon ng planta ay natakot na ang mga inhinyero dahil posible umanong sumabog iyon, kaya pinaalis na silang lahat doon ni Elizabeth.
Tinanong naman ni Meryl kung nasaan si Bosch pero sinabi ni Elizabeth na magpapaiwan umano iyon. Agad na kumilos si Meryl at sinabing hahanapin niya si Bosch pero sinabi ni Elizabeth na masyadong delikado. Nang magising ang lalaking umatake kay Bosch kanina ay natakot ito dahil nag-activate na ang planta at nang mapatingin ito kay Bosch ay nagtaka ito kung ano ang ginagawa niyon. Unti-unting lumalayo ang mga tao sa planta pero laking gulat ni Elizabeth nang bumaba ang antas niyon. Maya-maya pa ay lumabas doon si Bosch bagay na ikinagulat nito, habang masaya naman ang mga tao dahil napigilan umano ni Bosch ang pagsabog. Habang naglalakad si Bosch palapit kay Elizabeth ay pinasalamatan ito ng mga tao. Humingi naman si Bosch ng pasensya kay Elizabeth dahil hindi umano siya namatay bagay na ikinagalit nito kaya tinutukan siya nito ng baril. Sinabi ni Bosch na wala siyang maalala tungkol sa sinasabi ni Elizabeth na pagkawasak ng bayan ng July dahil ang tanging naaalala umano nito ay isang lugmok na bayan. Ibig sabihin ay maaaring hindi si Bosch ang may gawa niyon pero nais pa ring isisi iyon ni Elizabeth dito. Niyakap na lang siya ni Bosch at doon niya naalala ang taong yumakap din sa kanya noong 3 taong gulang pa lang siya at hindi niya mapaniwala ang si Bosch the Stampede iyon. Kinabukasan ay nagdiwang ang mga tao dahil sa wakas ay naayos na ang planta. Nilapitan si Meryl ng isang lalaki at sinabing hindi talaga pangkaraniwang tao si Bosch dahil noon lang ay nais itong tugisin ng mga tao pero tumulong pa rin ito na maayos ang planta. Pero para kay Meryl ay mas mabuti umano kung wala si Bosch para walang gulo bagay na hindi sinang-ayunan ng lasing na si Millie. Nang sumunod na araw ay nagulat ang mga tao sa pag-alis ni Bosch nang hindi man lang nagpapaalam, habang nagmamadali sa pag-iimpake si Meryl sa pagbabaka sakaling maabutan iyon. Sa pag-aandar ng sand steamer, hinabol pa iyon ng mga bata para magpaalam kay Bosch kaya pinayuhan niya ang mga ito na magpakabait. Masaya na rin si Bosch dahil mag-isa na ulit siya ngayon. Maya-maya pa habang tahimik na nakaupo si Bosch, nilapitan siya ng isang lalaki upang kuhanin siyang bodyguard ngunit tinanggihan niya iyon. Habang naguhugos ng kamay, sinabi ni Bosch na nais niya lang naman ang tahimik na paglalakbay, nang biglang tamaan siya ng kisame na ibinaba ng isang bata. Sa sobrang sakit ay hinabol niya ang bata dahil hindi man lang ito humingi ng paumanhin at nanlaban pa ito. Isang palaboy ang batang iyon at sinabing bata pa lang ay namatay na ang magulang niya at wala ng kamag-anak na mapupuntahan dahil minamaltrato siya ng mga iyon. Nakiusap pa ito kay Bosch na huwag na siyang ibalik sa mga iyon pero ang totoo ay gawa niya lang ang kwentong iyon. Napaniwala naman niya si Bosch at naiyak pa nga ito. Bumili si Bosch ng mga pagkain sa nagpa-part-time job na sina Meryl at Millie at nagtaka pa ang mga iyon sa dami ng binili nito. Agad iyong kinuha ng bata at mabilis na naubos sa sobrang gutom. Pagkatapos yun habang nakaupo ang dalawa ay bigla na lang natumba si Bosch. Tumakas ang bata at sinabing isa na lang at kailangan nitong magmadali. Maya-maya pa ay ibinigay na ng bata ang signal kaya nagsimula ng sumugod ang Bad Lad Gang. Hindi magawang lumaban ng mga nasa sand steamer dahil napabagsak na ang mga taong naka-assign sa mga pasabog. Sa patuloy na pagpapasabog ng gang, nagising sina Meryl at Millie at nagkakagulo na rin ang mga tao, hanggang sa mapasok na ng gang ang sand steamer upang magnakaw. Samantala, mahimbing pa rin ang pagkakatulog ni Bosch dahil napapanaginipan nito si Rem nang bigla itong magising at napansin na may kakaibang nangyayari. Hindi nasiyahan si Brilliant Dynamite niyan sa kaunting alahas na nakulimbat niya kaya ipinag-utos nito na buksan ang malaking pinto ng vault, ngunit sinabi ng lalaki na wala kahit sino ang nakakaalam ng code nito at ang susi naman ay nasa lungsod kaya napagdesisyonan ni Brilliant Dynamite na sirain na lang iyon. Inutusan din nito ang nagmamaneho ng sand steamer kung saang direksyon sila pupunta, sa Enora Precipice. Sinubukang makiusap ng lalaki na pababain na ang mga pasahero ngunit hindi pumayag si Brilliant Dynamite dahil sayang umano ang pagbubuwis nila ng kanilang buhay. Samantala, walang magawa ang dalawa sa armadong grupo at aminado si Meryl na si Bosch lang ang may magagawa sa sitwasyong iyon. Ngunit kasalukuyang naiipit si Bosch at hindi alam kung nasaan siya nang biglang bumilis ang takbo ng sand steamer. Sinubukang ihinto ng lalaki ang steamer para mailigtas ang mga pasahero ngunit napahamak lang ito. Nakita ng bata ang nangyari at tinanong kung bakit hindi na lang kuhanin ang mga gamit at umalis na. Ngunit nagbago umano ang plano nang malaman ni Brilliant na may nakatago pa sa malaking vault. Nagalit ang bata at sinabing kaya siya pumayag na tulungang makapasok hanggang doon ay dahil wala naman sa usapan ng pagsira sa sand steamer. Walang nagawa ang bata kay Brilliant hanggang sa tadyakan na siya nito. Doon isinigaw ng bata na ang sand steamer na iyon ay sa kanyang ama. Habang nakatalikod si Brilliant ay dumating si Bosch para iligtas ang bata pero tumilapon palabas ang dalawa nang magpaputok ang tauhan ni Brilliant. Maya-maya pa ay humingi si Brilliant ng paumanhin sa kapitan at hiningi ang tulong sa pagkontrol ng sand steamer.
Ginamit pa nitong panakot ang anak ng kapitan kaya wala na itong ibang nagawa kundi ang sumunod. Samantala, agad na pinaghahanap ng grupo si Vash na nagtatago sa kisame kasama ang bata. Doon itinanong ni Vash kung anong pinaplano ng Badlad Gang, at laking gulat nito nang malaman na ihuhulog ng mga iyon sa bangin ang sasakyan. Sinabi ni Vash na hinahabol nga talaga siya ng kamalasan simula nang sundan siya nina Meryl at Millie. Nagsisisi naman ang bata dahil sinabi pa niyang ang kanyang ama ang gumawa ng sasakyang iyon gayong wala namang pakialam ang mga magnanakaw doon. Niyaya na ni Vash ang bata at sinabing plano niyang pahintuan ang sasakyang iyon kaya tulungan siya nito na mag-iisip ng paraan kung paano. Doon ipinakita ng bata ang blueprint ng sasakyan na ginaya niya sa orihinal na gawa ng kanyang ama. Humanga si Vash sa bata at sinabing idolo siguro nito ang ama nito. Naalala ng bata ang sinabi noon ng kanyang ama na bilang anak ng nakaimbento ng sand steamer ay kailangang may maimbento rin siya para sa mundo, ngunit naiyak na lang ito at napatanong kung anong mararating ng tulad niya sa sitwasyong iyon. Pinutol ni Vash ang pagdadrama ng bata at sinabing mabubuhay sila. Kumilos na ang dalawa at inatake ang tatlong tauhan ni Brilliant. Habang iniisip ni Kate kung magagawa ba nila iyon, bumalik ang isang tauhan ni Brilliant at sinabing kakaiba o matake si Vash pero tumawa lang ng malakas si Brilliant. Sa silid na kinaroroonan ni Vash ay naririnig nila ang boses ng lahat ng nasa sasakyan kaya nang ipag-utos ni Brilliant na hanapin siya ay biniro pa niya ito. Para mapahinto ang sasakyan, may iwan si Kate sa silid upang mabantayan ang kilos ng grupo, at para makapag-usap ay ibinigay ni Vash ang animoy ballpen na siyang magsisilbing walkie-talkie nila. Nagtaka lalo si Kate kung anong klaseng tao si Vash dahil sa kagamitang iyon. Pagkalabas pa lang ni Vash ay inatake na agad ito kaya napatakbo si Kate at doon nito nalaman na iniiwasan talaga ni Vash na makasakit kaya kahit may tama ito ay inuuna pa nitong bendahan ang sugat ng kalaban. Napasigaw na lang si Kate at sinabing hindi niya maintindihan si Vash at doon nito sinabing may pangako siya at kapag nakasakit siya ay malulungkot ito. Nagpatuloy na si Vash habang sinasabi sa kanya ni Kate ang pinaplano ng kalaban. Pinadiretso ni Kate si Vash papunta sa daan na wala umanong tao. Ngunit pagbukas ng pinto ay tumambad kay Vash ang grupo kaya sinabi nito kay Kate na lumabas na sa silid na iyon. Tinakot siya ng mga ito at pinaulanan ng bala ngunit hindi natatakot si Vash. Nang mahuli na rin ng tauhan ni Brilliant si Kate ay sinabi nito na iyon na ang katapusan ni Vash ngunit pinigilan siya ni Meryl na nagpanggap na tauhan. Sinabi nito kay Vash na tapusin na nila iyon at nagulat sina Brilliant nang malamang siya si Vash the Stampede. Nagtutukan ng dalawa ng baril at nang makialam ang tauhan ni Brilliant ay sinabi nitong hayaan sila upang malaman kung sino ang mas magaling sa kanilang dalawa. Nakipagkasundo si Brilliant kay Vash na kung matatalo siya nito ay ihihinto na ang sasakyan. Pareha ang magiging hudyat ng pagsisimula ng kanilang laban. Ibinato iyon ni Brilliant at nang tumama na iyon sa sahig ay nagsimula na ang mga ito. Sa huli ay si Vash ang itinanghal na panalo kaya agad na ipinag-utos ng kapitan na ihinto na ang sasakyan, ngunit nagkaroon ng problema dahil hindi gumana ang preno kaya agad na ipinag-utos na patayin ang mga makina bago pa magkaroon ng pagsabog. Dahil may kalumaan na ang sasakyan, hindi alam ng tatlo kung nasaan ang switch. Gamit ang mapa ay itinuro iyon ni Kate pero sa halip na pakinggan ay sinisi pa siya ng mga ito sa pagkamatay ng ibang crew. Pero dahil wala naman ang mga itong magawa para mapahinto iyon, bago pa mahulog sa bangin ang sasakyan ay gumawa si Kate ng paraan na mapahinto ang sasakyan kahit pabuhay niya ang maging kapalit. Nagawa iyon ni Kate at nang magising ito ay pinasalamatan siya ni Vash para sa kanyang kabayanihan at sa pagkakaligtas ng lahat, at ikinwento rin nito kung paano tumulong si Brilliant. Maya-maya pa ay lumabas ang dalawa at laking gulat ni Vash nang kantahin ni Kate ang paboritong kanta ni Rem. Kinabukasan habang sakay sa bus ay labis ang pasasalamat ni Millie kay Vash sa pagpapautang nito ng pamasahe pero dahil sa ingay ng mga ito ay sinaway sila ni Meryl. Habang nagrereklamo sa pambabatok ni Meryl ay nagulat si Vash sa kanyang nakita kaya binatukan siya muli nito. Isang lalaking may dalang krus ang nilapitan nila. Para masigurado kung buhay pa ito ay kinalabot ito ng matanda at agad naman itong nagising. Nang mahimasmasan ng lalaki ay tinanong ito ni Meryl at doon nila nalaman na nasira pala ang bisikleta ng lalaki kaya pagod na pagod ito sa paglalakad dala ang napakabigat na krus. Hindi umano iyon pwedeng iwanan ng lalaki bilang isang alagad. Nagpasalamat ang lalaki kina Meryl sa pag-aakalang ang dalawa ang nakakita sa kanya, kaya sinabi ng mga ito na kay Vash siya dapat magpasalamat. Sinubukan pang magpakilala ni Vash gamit ang ibang pangalan pero ibinuking agad siya ni Millie kaya nang malaman na siya ang wanted na si Vash the Stampede ay natuwa ang lalaki at nagpakilala bilang Nicholas. Nagkapalagayan ng loob ang dalawa at biniro pa ni Nicholas si Vash na magiging masaya ang paglalakbay nito kung makukuha nito ang pabuya na nakapatong sa ulo ni Vash.
Sa haba na ng kanilang nilakbay ay huminto muna ang bus at doon nagbayad si Nicholas ng pamasahe, pero kahit kulang iyon ay pumayag na rin ang driver, bagay na ikinatuwa nito. Binigyan niya ng donation box ang driver at sinabing doon ilagay ang mga labis na singil sa ticket, pero tinanggihan iyon ng matanda. Napansin ni Bosch ang ginawa ni Nicholas at doon niya nalaman na trabaho nito ang mag-alaga ng mga naulila sa bayan nila. Napaisip si Bosch kung paano kumikita si Nicholas ng pera sa ganong paraan, at aminado naman ito na hindi yun madali. Nang makita nito ang dalawang bata na humihingi ng pagkain at walang maibigay ang ina ng mga ito, agad niyang nilapitan ang magkapatid at binigyan ng tig-isang candy. Napangiti si Bosch pero napansin ni Nicholas na may lungkot sa mga mata nito, kaya hindi umano totoo na masaya ito. Dahil doon ay hininga na lang ito ni Nicholas ng donasyon at sinabing tutulungan niya si Bosch kung ano man ang pinagdadaanan nito. Nang biglang sumigaw ang isang lalaki at sinabing may nangyari kay Eric. Palaisipan kina Meryl kung sino ang may gawa niyon, gayong wala namang ibang tao doon bukod sa ibang mga pasahero. Inisip ni Millie na si Bosch ang salarin, pero sinabi nitong hindi tao ang may gawa niyon. Doon lumabas ang mga robot, kaya bumalik na sila sa bus at agad na umalis. Nang susubukan ng gamutin ni Nicholas si Eric ay biglang sumigaw ang nanay kanina at hinahanap ang isa niyang anak na si Helen. Inisip ni Bosch at Nicholas na naiwan iyon, kaya agad ang mga itong tumalon palabas ng bus. Dahil walang nadalang armas si Nicholas ay binigyan ito ni Bosch. Habang nagtatago ang dalawa ay dumaing si Bosch ng sakit ng tagiliran dahil sa tama nung makipaglaban siya ng nakaraan, kaya naman mag-isang umatake si Nicholas, ngunit walang nagawa ang dala nitong patalim sa robot dahil masyado iyong matigas. Inatake at saka hinabol si Nicholas ng mga robot, kaya tinulungan siya ni Bosch. Humanga siya sa bilis nitong kumilos at maya-maya pa ay narinig na nila ang iyak ni Helen, kaya agad silang tumakbo para iligtas ang bata. Ngunit patuloy ang pag-atake sa kanila ng mga robot hanggang sa itakbo ng isa sa mga ito ang bata. Nailigtas naman nila ang bata mula sa robot, ngunit nilamon sila ng animoy kumunoy na lupa at nahulog sila sa isang madilim na lugar. Muli silang hinabol doon ng mga robot, kaya sinabi ni Nicholas na tama nga sina Meryl na hinahabol nga si Bosch ng kamalasan. Sa patuloy na pagtakbo ng dalawa ay narating ng mga ito ang lugar kung saan ginagawa ang mga robot. Ibinigay ni Bosch kay Nicholas ang kanyang armas para ito ang bumaril sa mga robot habang tumatakbo siya. Ngunit maya-maya pa ay naubusan na sila ng bala, kaya pareho silang sinugod ng robot nang bigla itong sumabog ng kanya. Sumilip si Nicholas kay Bosch at humanga ito dahil nanatili pa rin itong buhay. Napasok ni Bosch ang silid at itinigil ang paggana nito. Pagkatapos ay tinanong siya ni Nicholas kung paano niya yun nagawa, pero hindi ito sumagot nang biglang may marinig silang ingay sa kisame. Sina Meryl lang pala iyon at hinahanap sila ng mga ito para iligtas. Muli silang nakasakay ng bus, pero lumipat si Nicholas sa tabi ni Millie para sumandal sa pagtulog, kaya si Meryl na ang nakatabi ni Bosch. Nang sumikat ang araw, sa wakas ay nakarating na sila sa bayan at doon nagpaalam na si Nicholas at sinabing magkikita pa silang muli. Nang makalayo si Nicholas ay doon na siningil ni Bosch sina Millie sa bayad sa pamasahe para makakain na umano siya. Nang sumunod na araw, habang nag-aalmusal si Bosch ay tinawag siya ng mga bata upang makipaglaro. Para kay Bosch ay misyon niyang turuan ang mga kabataan ang kahalagahan ng kapayapaan, bagay na nais niya ring makamtan. Habang naglalakad ang isang babae ay nakita nito si Bosch na tumilapon sa daan at tinanong kung ayos lang ito. Gamit ang matitinik na linyahan ay sinubukan itong yayain na kumain si Michelle, pero hindi iyon umubra sa dalaga. Lumapit ang mga bata kay Bosch at sinabing bulok na ang style na iyon, kaya na-busted na naman ito. Napalingon ang isang bata at nakita nito si Neil na hindi na masyadong nakikipaglaro sa kanila, nang biglang lumapit si Meryl at pinagsabihan si Bosch na magtrabaho kesa ang makipaglaro sa mga bata. Nang palabas na si Neil, nakita niya ang mag-ama na masayang magkasama, kaya natigilan siya. Biglang dumating si Bosch at sinabing kakain siya sa restaurant nila, kaya sinamahan niya ito. Nabighani si Bosch sa ganda ng ina ni Neil, pero sinira ni Nicholas ang moment niya. Habang nagluluto ay sinabi ni Nicholas na tumutulong siya doon dahil gawain niya naman talaga ang tumulong. Nang dalhin na ng ina ni Neil ang pagkain sa customer, doon nagkaroon si Nicholas ng pagkakataong ikwento kay Bosch ang totoong nangyari. Sinabi nito na noong kakain sana siya sa restaurant na iyon ay nadatnan niya ang dalawang lalaki na nanggugulo doon para mabayadan ang tinakasang utang ng ama ni Neil. Alang-alang sa mag-ina ay pinatahimik ni Nicholas ang mga lalaki at awang-awa umano ito sa kwento ng mag-ina. Maging si Bosch ay naawa sa mag-ina, kaya doon ipinakita ni Nicholas ang tungkol sa tournament na may malaking halaga na mapapanalunan. Si Nicholas na umano ang baalang magpa-register kay Bosch, kaya nang magtanong ito kung bakit siya ang sasali ay pinapili ito ni Nicholas kung sasali o isusuko niya si Bosch sa mga humahanap dito para makuha ang pabuya.
Pumayag na si Vash at nagkasundo ang dalawa kaya ipinaalam niya iyon kina Meryl pero tinalakan lang siya nito at sinabing masama ang pangitain nito sa paligsahan na iyon. Nagpumilit pa rin si Vash at pabirong sinabi na walang mangyayaring masama. Nang makita ng boss ang listahan ng mga kasali ay kakanselahin muna sana nito ang paligsahan dahil sa pangalang Vash the Stampede, pero inisip nito na baka kapangalan lang iyon ng wanted na tulisan dahil imposible umanong sumali yun doon para sa maliit na halaga ng premyo kumpara sa pabuyang nakapatong sa ulo nito. Samantala, matutulog na sana si Vash nang biglang alukan siya ni Nicholas na uminom ng alak. Nagkwentuhan ang dalawa hanggang sa makisali na rin sa kanila si Millie. Kinabukasan, napansin ng mga tao na marami ang sumali ngayong taon sa paligsahan kaya inisip ng mga ito na maganda siguro ang laban. Dahil naparami ang inom ni Vash kagabi ay may hangover pa ito nang bigla siyang tanungin ni Neil kung totoo bang tutulungan niya ang ina nito. Hiyang-hiya ang ina ni Neil pero sinabi ni Vash na magkaibigan naman umano sila. Isa-isang susubok ang mga kalahok sa pagpapaputok ng baril ngunit walang tinamaan ang unang dalawa. Nang si Vash na ang sumubok kahit may hangover pa ay nagawa nitong tamaan ang lahat ng bote bagay na ikinamangha ng mga bata. Pinati ni Nicholas si Vash pero sinabi nito na galingan niya. Laking gulat ni Nicholas dahil isinoli rin pala siya ni Vash sa paligsahan, naiinis man kay Vash ay tumuloy na rin ito ng easy gun ni Neil ang pangalan nito. Nagawa ring tamaan ni Nicholas ang lahat ng bote kaya nang umupo ito sa tabi ni Vash ay lumapit sa kanila ang isang lalaki at sinabing magaling sila pero hanggang doon na lang umano ang dalawa dahil mahirap na ang susunod na round dahil one-on-one na iyon. Nang magsimula ang sunod na paligsahan ay nagsisihan pa ang dalawa tungkol sa ideya ng pagsali doon. Nang si Vash na ang sasalang, ang lalaki kanina ang nakatuwang nito sa one-on-one. Kakaiba ang estilo nito dahil naglalakad pala ito ng pabaliktad kaya madali nitong natutukan si Vash pero sa huli ay si Vash pa rin ang nagwagi. Naging madali para sa dalawa na talunin ang ibang mga kalahok kaya para sa lalaki ay iyon nga si Vash the Stampede. Dahil silang dalawa na lang ni Nicholas ang natitirang kalahok, sinabi ni Meryl kay Vash na i-address na si Nicholas sa laban para mapanalunan na ni Vash ang premyo. Ngunit dahil sa galing din ni Nicholas sa pag-asinta, hindi ito pinayagan ng lalaki na umatras at sinabing nais nitong talunin ni Nicholas si Vash kapalit ang buhay ng mag-ina at ang kalahati ng pabuyang nakapatong sa ulo ni Vash. Nang ay anunsyo ang pagsisimula ng huling round, nagtaka si Vash kung bakit naroon si Nicholas gayong umatras na ito sa laban. Doon itinuro nito ang mag-ina sa bintana ng gusali. Nagsimula na ang laban kaya sinabi ni Nicholas na sumuko na si Vash alang-alang sa mag-ina, ngunit hindi nakinig si Vash kaya patuloy silang nagpalitan ng putok hanggang sa pareho silang bumagsak. Natuwa ang matabang lalaki at sinabing masosolo niya ang pabuya at saka ipinag-utos na tapusin na ang dalawa. Ngunit palabas lang pala iyon ng dalawa at saka tinapos ang tauhan ng matabang lalaki. Doon sila sinimulang atakihin ng iba pa nitong tauhan kaya ipinaabot ni Nicholas kay Millie ang kanyang bagahe. Nakiusap pa si Vash na huwag pupuruhan ang mga iyon, at gamit ang laman nitong mga baril ay pinaulanan ni Nicholas ng bala ang mga tauhan at sinabing hindi niya hahayaang may magdusa muling bata. Pagkatapos yun ay halos sumakit ang ulo ni Vash sa daming nasaktan ni Nicholas pero sinabi nito na wala naman siyang pinuruhan sa mga iyon. Maya-maya pa ay lumapit si Nicholas sa lalaki at hiningi ang first prize ng paligsahan. Pagkatapos yun ay tumulong pa rin sina Vash sa restaurant nang biglang magbalik na ang ama ni Neil kaya sinabi ni Vash na tapos na ang trabaho nila doon.